Welcome back to our channel. Ngayong linggo, isang napaka-interesting na development na naman ang lumitaw sa usapin ng Philippine Air Force Multirole Fighter Acquisition Program. Habang medyo naglalaylo ang Department of National Defense pagdating sa isyu ng F-16 Viper ng Lockheed Martin, tila mas nagiging agresibo naman ang kampanya ng Swedish Defense Company na Saab para i-promote ang kanilang Gripen E fighter jet. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga latest Facebook posts ng Saab, kung paano nila tina-target ang Pilipinas gamit ang kanilang cost-effective strategy, at kung bakit mukhang sila ang mas strategic choice pagdating sa ating defense modernization program. Tara na't himayin natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. As of June 2025, wala pa ring final announcement ang gobyerno kung alin sa dalawang main contenders, ang F-16 Viper ng Lockheed Martin o ang Gripen E ng Saab, ang pipiliin para sa Multirole Fighter, MRF, project ng Philippine Air Force. Pero nitong mga nakaraang linggo, naging pansin ng defense community ang tila pagdedistance ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa isyu ng F-16. Habang tahimik ang kampo ng Lockheed Martin, Saab on the other hand, naglalabas ng sunod-sunod na promotional materials directly targeting the Philippine market, at kitang-kita ang kanilang message, cost efficiency. Tatlong sunod-sunod na posts mula May 23, May 29, at June 6 sa kanilang official Facebook page ang malinaw na sumasalamin sa diskarte ng Saab, highlight ang capability, deterrence, at higit sa lahat, value for money. Sa post nila noong May 23, pinanto ng Saab ang real capability ng Gripen E. Ayon sa kanila, ang fighter jet na ito ay may unmatched battlespace awareness, sensor fusion, at embedded fighter intelligence, mga teknolohiyang nagpapalakas sa coordination ng piloto, aircraft, at weapon system. Ibig sabihin, hindi lang ito basta panglaban. Isa itong force multiplier. Perfect ito sa mga sitwasyon kung saan limitado ang resources, pero kailangan ng mataas na operational effectiveness, tulad ng kaso ng Pilipinas. Sa sumunod na post noong May 29, binigyang diin naman nila ang tinatawag na real deterrent. Gripen E daw ay may 10th hardpoints at kayang magdala ng Meteor BVR-AAMs, Iris TWVR missiles, at maging ng RBS-15 anti-ship missiles. Mga kabayan, isipin nyo, sa isang light but capable fighter jet, nagiging flexible siya for air superiority, close air support, at maritime strike missions. This kind of flexibility is ideal para sa archipelagic defense strategy ng Pilipinas, kung saan ang threats ay nanggagaling sa multiple directions, at kailangan natin ng response capability from both air and sea. Ang pinakahuling post, nitong June 6, ang pinakadiretsong umatake sa isyu ng cost. Ang theme, real value. Saad ng Saab, ang Gripen E ay may advanced avionics, superior radar, enhanced weapons systems, at the same time, low operational cost. Bukod sa mas mababang presyo sa acquisition phase, pinagmamalaki nila ang ease of maintenance, high availability rate, at long service life. Kung budget lang ang usapan, hindi talaga may kakaila na mas abot kaya ang Gripen kumpara sa F-16 Viper. Ang tanong, sapat ba ang capability ng Gripen to justify choosing it over a battle-proven fighter like the F-16? Ayon sa ilang defense analysts, ang package ng F-16 Block 70-72 ay umaabot ng $1.2 to $1.3 billion para sa 12 aircrafts, kasama ang support systems at training. Sa kabilang banda, ang Gripen E package, batay sa ibang bansa tulad ng Brazil at Sweden, ay nasa $800 to $900 million range, mas mababa ng halos $400 million. Ang difference na yan ay malaki at enough to fund more radar systems, additional ground assets, o even expand maritime patrol aircraft inventory. At hindi lang yan, mga kabayan. Ang mas mababang life cycle cost ng Gripen E ay nangangahulugan ng mas kaunting gasto sa training, fuel consumption, at spare parts over 30+ years of service. Kung susumayan, hindi lang tayo nakakatipid upfront, pati sa long-term maintenance, panalo rin. Para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na may limitadong defense budget, mahalaga ang sustainability at readiness. Hindi sapat ang makabili ng jet, dapat kaya din itong panatilihin at patakbuhin araw-araw.
Kung ang desisyon ay ibabase sa capability versus cost, malinaw ang positioning ng sub, hindi sila umaasa sa hype ng battle history, kundi sa practicality. In a time when the Philippines is focused on building credible defense under a limited budget, cost-effective solutions are king. Sub knows this, kaya target nila ang value-driven approach. Hindi sila umaasa sa flashy branding. Ang gamit nila, performance, flexibility, at savings. Dagdag pa rito, may mga unique features ang Gripen E na hindi basta-basta makikita sa ibang fighter jet sa parehong price range. Halimbawa, ang Gripen E ay mayroong gun-based AESA radar o Active Electronically Scanned Array Radar na tinatawag na Raven ES-05, isa sa mga pinaka-advanced sa klase nito. Kayang sabay-sabay i-track ang 12 dosenang targets at mag-lock-on sa multiple threats ng sabay-sabay. At kung logistics at operational footprint ang pag-uusapan, panalo rin ang Gripen. Isa ito sa mga kakaunting fighter jet sa mundo na kayang mag-operate sa austere airstrips at highway runways, swak na swak para sa Pilipinas na may scattered islands at limited airbase infrastructure. Hindi kailangang laging nasa main airbases, mas mahirap itong targetin at mas flexible sa quick redeployment. Bukod dyan, may built-in electronic warfare suite ang Gripen E, ibig sabihin, hindi mo na kailangang bumili pa ng separate jammer pods. Sa modern warfare, kung saan ang electronic attacks ay bahagi na ng battlefield, malaking advantage ito para sa survival ng jet at ng piloto. Ngayon, marami rin ang nagtatanong paano ang interoperability. Hindi ba't mas compatible ang F-16 sa mga Western allies natin gaya ng US? Totoo yun. Pero sinasabi rin ng sub na ang Gripen ay designed to be fully NATO compatible. Kaya niyang makipag-communicate, mag-link up, at make-operate kasama ang mga allied assets, from AWACS, to air refuelers, to ground-based systems. In fact, Gripen jets have been used in joint exercises with US and NATO forces sa Europe, so hindi ito out of place sa allied defense environment. At kung SRDP o self-reliant defense posture ang usapan, sub has expressed willingness to include technology transfer at potential local industry participation. Kung matutuloy ito, pwedeng ma-integrate ang ilang components o maintenance work sa loob mismo ng Pilipinas, which means trabaho para sa Pilipino at long-term economic value para sa bansa. Ang tanong ngayon, magiging sapat ba ang mga factors na ito para kumbinsihin ang gobyerno na piliin ang Gripen E over the more expensive, pero combat-proven, F-16? Ikaw, anong tingin mo? Sa halagang halos $400 million na matitipid, sulit ba ang Gripen E kumpara sa F-16 Viper? O dapat ba nating i-prioritize ang battle-tested platforms kahit mas mahal? Comment down below and let's talk. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang defense-related updates tungkol sa ating Pilipinas. Maraming salamat, and as always, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.